Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, natapos noong Biyernes ang 12 araw ng pagbisita ni Pope Francis, ang Santo Papa, sa apat nating karatig bansa: Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste at Singapore. Sayang, hindi nakadaan sa Pilipinas. Naging makasaysayan ang pagbisita ng Santo Papa sa Indonesia. Ito ang may pinakamalaking populasyon ng mga Muslim sa buong mundo, habang 3% lamang ng populasyon nito ang Katoliko. Sa capital nito sa Jakarta, nagkaroon ng pagkakataon si Pope Francis na makadaupalad ang Grand Imam na si Nazaruddin Umar, isa sa mga may pinakamataas na otoridad sa relihiyong Islam. Binisita nila ang Tunnel of Friendship, isang daanan na kinokonekta ang National Mosque ng Indonesia sa isang Katolikong katedral. Nakakabagbag damdamin ang paghalik ng imam sa ulo ng Santo Papa at paghawak at paghalik ng Santo Papa sa kamay ng imam. Ang mga aksyong ito ay simbolo ng kanilang paglalabas ng panawagan o joint call para sa pagkakaroon ng interfaith friendship o pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng relihiyon. Napapanahon, kapanalig, ang panawagang ito sapagkat sa gitna ng tinatawag na polarization o pagkakabahabahagi, pagkakahati-hati at pagkakalayo-layo ng mga tao dahil nga sa pagkakaiba ng mga paniniwala. May mga pagkakataong ang pagkasabuhay ng kanilang paniniwala ay umaabot sa puntong nakapananakit na sila ng mga hindi nila kapareho ng pananampalataya o paniniwala, relihiyon. Isang matinding halimbawa nito ay ang mga terrorist groups na ginagawang dahilan ng kanilang relihiyon kuno sa paggamit ng karahasan laban sa mga hindi nila karelihiyon o kaanib. Ang polarization, kapanalig, na ito ay makikita din natin sa mga paniniwalang politikal. Mismong mga politiko sa ating bansa ang namemersonal sa kanilang trabaho at gumagawa ng mga pagkapasya kahit hindi tama para lang hindi umayon sa kabilang panig. Sa madaling salita, imbis na interes ng mga taong bayan o common good ang pag-ukulan ng pansin gaya ng pagpapatupad ng mga programang tutugon sa kanilang pangangailangan, sariling interes nila ang umiiral. Talamak din ang pag-aaway-away ng mga tao sa social media para ipagtanggol ang kanilang sinusuportahang politiko. Kapanalig, hindi na nila pinakikinggan ang punto ng kabilang panig. Dapat two sides para maging objective, di po ba? Hindi naman natin sinasabing iisa lang ang paniniwala ng lahat ng tao upang hindi tayo magkawatak-watak. Hindi mawawala ang pagkakaiba-iba ng pananaw dahil sa iba't ibang pagkakakilanlan o identity ng mga tao. At sa lawak ng mundo at dami ng posibilidad, mahirap ding umunlad kung makukulong lang tayo lahat sa isang echo chamber o iisang sistema, pare-parehas na ideya na lamang ang naririnig at wala ng diversity o espasyo para sa naiiba at bagong ideya na maaaring mas mapayaman ang ating mga pinaniniwalaan. Sabi nga unity in diversity, not in uniformity. Kaya kapanalig, ang higit na kailangan natin ngayon ay ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Mangyayari ito kung meron tayong authentic social dialogue, gaya ng sinabi ni Pope Francis sa Catholic social teaching na Fratelli Tutti. Ito raw ang pagkikipag-usap sa iba ng may pagrespeto sa kanilang pananaw at pakilala sa maaaring may mga lehitimo nilang paninindigan at mga paniniwala. Kaya kapanalig, katulad ng Santo Papa at ng Imam ng Indonesia, maging bukas sana tayo sa pagkikipagkapatiran sa mga taong naiiba ang pananaw at paniniwala sa atin. Huwag sana tayong makulong sa paniniwalang tayo lang ang tama at mali ang iba. Sa halip, sikapin natin gumawa ng tunnel of friendship na kinokonekta sa atin ang kapwa, imbis na magtayo ng mga pader na maghihiwalay sa atin. Pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan
at makapagpapalakas sa isa't isa, gaya ng sinabi sa Roma 14:19. Kapanalig, unity in diversity. Yan po ang nais ng Panginoon. Ginawa tayong iba-iba, hindi para magkanya-kanya, ngunit upang yumaman ang ating relasyon sa bawat isa. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.